Okay, what's up guys? Okay, so ito at may panibago na naman tayong issue na kailangang i-address sa ating sasakyan, ano? Okay, actually ito yung issue, hindi siya ganoon ka-serious na issue ng sasakyan, ano? But for me kasi, hindi maganda kapag hinayaan ko lang to. Yung problema ko kasi actually is yung pumapasok yung tawag dito, pumapasok yung amoy sa labas. Alright, pumapasok yung kung ano yung, let's say for example, merong usok sa labas, pumapasok dito sa loob ng sasakyan kahit na naka-on naman ito. Alright. So supposed to be kapag naka-on ito is walang ka ng amoy na maamoy dapat na nanggagaling sa labas. Let's say for example, merong mga usok nung tambucho dun sa labas, supposed to be hindi napapasok. Pero ito kahit naka-on na siya, pumapasok pa din yung amoy. So hindi maganda. Minsan mapapadaan ka sa doon sa may mga nagsusunog ng goma, so sobrang sakit sa ilong, at ito pumapasok pa din, which is supposed to be ito yung function na to. Ayan, pag kasi ito, pag in-off kasi natin yan, yung fresh air na galing sa labas is papasok siya. So pag in-on natin ng ganyan, let's say for example ganyan, naka-on siya, magsasara yung vent doon, and wala nang papasok na hangin galing sa labas, ano. So pero tong sa akin, kahit na naka-on, pumapasok pa din. So ito yung kailangang i-address natin, ano. So yung gagawin ko dito, of course, check, actually na-check ko na to. Gumagana naman yung air vents. Dito tignan natin, kasi baka naka-encounter kayo kagaya nito. Yung kailangan natin tignan dito is kung gumagana ba yung air vents dito. Kasi ito, particularly sa ganitong model, dito 'yon. Sa ilalim ng glove box. Dito 'yon, may may air vents dito na sasara at bumubukas kapag natin to. So check natin una kung baka hindi lang gumagana, pero itong sa akin gumagana. So ito tingnan natin, sandali. Okay, para ma-access natin yung air vents at makita natin kung ano yung nangyayari doon, of course kailangan nating tanggalin muna itong glove box, ano. So napakasimple lang para sa ganitong sasakyan. Meron kasi itong parang lock, ito. Yan. So tatanggalin lang natin to. Kagaya niyan. Yan, oh. Yan. So pwede na natin siyang buksan doon sa loob. Okay? So tanggalin lang natin to, ayo, kagaya ito. Para kasi siyang parang stopper kasi to. Yan, oh. Yan, baka basic lang. Just kailangan na natin tanggalin na din. And of course, pwede na natin siyang tignan doon. Alright? So dito makikita natin yung air filter. Of course, tatanggalin natin to. Yan. So ito medyo madumi na yung air filter natin. Yun nga, kasi bukas yung pumapasok yung hangin doon sa labas. So tignan natin, tanggalin natin. Okay. So try nating i-on off. Titingnan natin dito kung gumagalaw ba. Kasi ito kasi yun, ito yung nagsasara bukas. Yan. So tignan natin dito. Try kong i-on tsaka i-off. Okay. Ayan, bumubukas siya. Ayan, nakikita nyo? Diba? Yan. Tapos try kong i-on. Yan. So bumubukas sara naman siya, guys. Off. Yan. And on. Yan. Okay. So bumubukas sara naman siya, guys. So walang problema. So yung issue ko lang dito is pumapasok pa din yung amoy sa labas. Pumapasok pa rin kung ano yung usok, and napaka-delikado po yun, lalo na kapag nasa parking area ka na gusto mo magpa-aircon, tapos pumapasok pa rin yung usok doon sa sa loob ng sasakyan. So delikado po yun. So gagawin ko siguro, i-condemn ko na lang to.
I will try, titignan ko kung pwede ko siya bang takpan na lang yung butas dyan para hindi na pumapasok. Kasi talagang naka-steady lang naman to. Yung sasakyan na to, I always put it steady na nakasara to. Kasi dito medyo mausok, hindi maganda yung hangin. So, I will try. So, tara. Although gumagana naman siya, pero hindi maganda. Hindi na maganda yung pagka-seal niya sa air vents na yan. Okay guys, so yung air vents kasi na yon, andito po sa part na to. Yan, dito po sa part ng sasakyan na to. So, para ma-access natin yung pinaka-intake niya, yung pinaka-butas niya, kailangan natin pagtatanggalin to, ano. Yan, so ito, natanggal na natin yung screw and of course yung clip dun sa kabila. So, ito sa akin, hindi na to medyo, ayan o. Yan, medyo, yung sa akin, medyo mabilis lang tanggalin. Kasi yun nga, pangilang beses ko na nabuksan to. Meron lang din naman kasi to, clip lang din naman kasi to, ayan o, dito siya naka-clip, ayan. So ito yung sa akin, ito nga, putol na eh. And yung sinasabi kong air vents niya, yung parang pinaka-opening niya guys, ito yun. Ayan o, kung makikita nyo, yan, bukas yun o. Diba? So, yan po yung tawag natin na yung sumasara at bumubukas. So dito yon, dito dumadaan yung hangin pagka binuksan natin yon, kapag in-off natin yung switch na yon. So dito dadaan yung hangin. Pagka i-on naman natin, magsasara yan. So ayan, tingnan natin ha. Try kong i-on doon sa loob kasi ito naka-off kasi yan. Okay, sandali. Okay, ito guys. So tingnan natin ha. Try kong on doon sa loob, then tignan natin kung paano siya gumagana. Okay, ayan. So kung makita nyo, nagsara siya guys. Ayan, so naka-on ngayon yan. So kung nakita nyo, bigla siyang sumara. Ayan o. Okay. Pero yung problema ko is pumapasok pa din. Although nakasara naman siya, pero hindi na ganoon ka-fit siguro, ano. Hindi na siguro ganoon ka-fit yung mga fittings dito. I don't know. So kailangan ko siya ba siyang takpan or kasi ito meron kasi siyang foam. Ayan oh. So pumapasok na yan oh. So hindi na siya ganoon kaganda yung fitting. Okay? So siguro gagawin ko, I don't know, siguro para isang trabaho na lang, ito tatakpan ko tong butas na to nito. Ayan, tatakpan ko na lang to para hindi na talaga papasok yung amoy sa labas or yung usok doon sa loob. Kasi ito sigurado yung foam nito hindi na ganoon kaganda. So kaya pumapasok yung amoy doon sa loob o yung hangin doon sa loob, ano. So, I am not saying na gagawin mo rin to. Pero sa akin, it's my car, so it's my rules. So, gagawin ko, tatakpan ko na lang to. Okay? Ayan, so, ito, ano yung gagamitin natin pang takip dyan dito guys. Okay, so, sa akin, yung gagamitin ko is ito. Ito po ay box ng pizza. Kasi wala naman tayo, mas maganda sana kung meron tayong styrofoam. Feeling ko mas maganda yon. Kaso wala ako nun. So, diskarte na lang. Kung ano meron tayo, yun ang gagamitin natin. Ito po yung karton lang po ito. Ito po yung box ng pizza, nakakabili lang. So, yung gagawin natin, pupormahin natin, ano. So, tanong baka mabasa or ano, no. So, sa tingin ko hindi naman ito nababasa dito sa part na to kasi nga kung nababasa ito dito, sigurado pumapasok yung tubig doon. 'Di ba? So, I'm sure na hindi nababasa yung part na to. So, kaya ako napaisip na gumamit ng karton na lang. So, ngayon gagawin ko para maporma ko po yung pangtakip nito, para ma-shape ko sana kagaya nyo, parang oblong na yan. Gagawin ko is babasahin ko po to ng oil. Yan. And ilalapat ko tong karton na to para makuha ko yung forma niya. Okay? Saka natin gugupitin, saka natin i-fit dito sa shape na yan, and saka tayo maglagay ng glue or ano man. So dito sa akin meron akong adhesive. Ito yung gagamitin ko. So kung ano meron tayo yung gagamitin natin. Okay?
And again, I'm not saying that nasusundin mo kung anong ginagawa ko dito. It's my car, it's my rules. So, depende sa'yo yan kung anong gusto mong gawin. Ito sa akin, basta ito sa akin, tatakpan ko to para wala nang papasok na hangin, masamang amoy galing sa labas. Okay? Okay, yan guys. So, yung ginawa ko guys, ayan, binasa ko ng used oil yan. Ito, yan. Yung pinaka-shape niya. And, after ko binasa ng used oil, ayan, nilagay ko yung karton na to. So, ayan, makukuha mo ng exact na shape niya. And, mamaya, pag kinat natin yan, so talagang mag-fit na fit dito yan. Okay? So, pag na-fit na natin dyan, saka tayo maglalagay ng adhesive. Right? So, eto, gugupitin natin. Okay, yan guys. So, ito, nagupitin natin. No? Ayan, oh. So, hulmang-hulma niya. Diba? Yan. So, gagawin natin, i-fit natin dito. Kagaya niyan. Ayan, oh. Ayan. And sigurado fit na fit yan. And pag nalagay na natin na ganyan, of course maglalagay tayo dito ng adhesive para hindi siya matanggal. Okay? So, ganda. Ayan, okay guys. So, yan. Natapos na natin. Ilagay na natin yung adhesive and of course yung cardboard o yung karton na tinakip natin. So, yan na yan guys. Yan. So, simpleng-simple. And I'm sure hindi wala ng masamang amoy na makakapasok dyan sa ginawa natin ganyan. Alright? So, yan o. Ito yung buong sasakyan. Yan. So, goods na yan guys. Of course, babalik na natin to. And of course, pati yung wiper. Kasi goods na po yan. Okay, yan guys. Ayan, tapos na nga natin ilagay doon. So, yung takip. And isa pa sa kagandahan guys, kapag yung naisira na natin yung air vents na yon, isa sa kagandahan na maging effect noon is hindi na ganun kabilis dumumi yung air filter natin. Kagaya nito yung sa akin, ilang buwan pa lang to yung filter na to. So ayan, kung makita nyo, dumi-dumi na. Kasi nga steady na may pumapasok na hangin sa labas. So meaning pag may pumapasok na hangin sa labas, pumapasok yung mga alikabok tsaka dumi. So ayan, dito yan lahat mapupunta sa air sa filter na yan. So ayan, so ang bilis dumumi ng filter. So ngayon, yun na nga, sirado na, natakpan na natin. So na-condemn na natin yun. So for sure, hindi na magiging ganun kabilis kadumi itong ating air filter. Okay? So yan guys. Ayan, okay guys. So of course, natapos na natin. So kailangan na lang natin ibalik to. And syempre, kasi nga nabuksan na din naman natin, so meron tayong chance para linisin pa tong ating cabin filter ng aircon. So yun guys, maraming salamat sa panonood and I hope na may naitulong ito sa inyo. And again, I'm not saying na gawin mo rin to, pero ito sa akin, para sa akin ito is maganda kasi nga, yan nga, pumapasok yung mga masasamang amoy galing sa labas dito sa loob ng sasakyan. So again, maraming salamat sa panonood and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Salamat po!